Hello, Kitty! Anong balita kay Tatay Digong, Kitty? Panoorin po natin mga kababayan na update kay Tatay Digong sa The Hague, Netherlands. Hi Kitty, good afternoon. Hello. Good How are you afternoon! today? I'm okay. The visit went well Still today. pretty. I was with my Kitty. sister Mira. Sister Mira? Yun ba yung mga kababayan? Yung sinasabi na ni Tatay Digong sa kanyang speech na apo niya, na Japanese ang nanay. Parang tinuring na pala ni Tatay Digong na anak mga kababayan, sister na daw ni Veronica. It's their first time seeing each other again, Mira and our dad, for Almost 10 months, Yes, yeah. almost 10 months. So, ayun, the moment we saw him, we shouted as usual, and then Ang sabi pa ni Tatay Digong dati mga kababayan, kung kukunin niya daw mga kababayan ng Japanese government si Mira sa kanila ay mamamatay talaga siya. Yun yung bata mga kababayan na nilaro-laro ni Tatay Digong. Boo! Ganyan. Maliit pa yun dati. Mira ran to him, and then gave him a big hug and a kiss. And then, medyo matagal yung kiss. I think, dala na rin ng longing and all of these emotions, you know. She's a smart girl, so although she does not understand everything, she has a concept of, what's happening. Kit, is it possible for you to share to us what was the first reaction of the former president seeing Mira for the first time? He had a different smile and a different kind of look in his eyes when he saw Mira. He's been looking for her for the longest time. We all know that. Every time he calls or every visit, he looks for her. He looks for her and asks about her. When is she visiting? When is she coming? And then we always have to tell him, she has school. Of course, we don't want everything that's happening to affect her life as well. I myself, I'm protecting her as best I can, and I'm making certain that life goes on for her. Life goes Kitty, on. is it possible for you also to share how did the former president celebrated his birth, the His Christmas season? Christmas. Yes, his Bawal ang bisita Buisit ang ICC mo to mga kababayan, Bawal bisita, Pasko at New Year. Well, he is a very social person depending on the crowd. So if he doesn't feel the crowd, he prefers to be alone. Inside, he does have some acquaintances, but not everyone. So he was with them for a meal, for a bit, for certain meals. He didn't mention in specific, but he ate with his acquaintances or friends inside, and then ayun na, for the most part, he spent it talking to the guards, walking around, or in his room. Buti na lang mga guards ang kanyang mga kababayan. Pati mga guards, supporter na kay Tatay Digong. Watching television pa rin. Nag-prepare ba ang ICC detention ng something for... I don't think the detention unit mismo, but as of what I heard, at what I've heard, yung mga detainees, they make their own events or celebrations inside. Kit, how does it feel like to celebrate Christmas like this with your father, celebrating it separately, but eventually seeing them after the Christmas season? It's hard, but So in hard. life, we have to learn to adjust and adapt to whatever situation or whatever cards we're dealt with. So that's just what I'm doing right now. And how about your Christmas, Kitty? How did you celebrate your Christmas here in the Netherlands? My Christmas was okay. Saan ba ako nung Christmas? I was with a few friends, pero umuwi din ako. I'm not the biggest extrovert, so I'm not the biggest fan of crowds. So, what do you call this? Parang midnight and the Christmas day mismo. I spent it alone. Well, Alone, I like it, actually. Yeah. So, yeah, I still enjoy it nonetheless. Is it also safe to assume that you're also going to celebrate New Year here in the Netherlands? Like I mentioned before, we don't have visits on the day mismo. So, maybe Pangit, in no? the Netherlands, yes. But not here. Bawal ang But bisita. the former president is also aware that he will be Yes, celebrating the New Year. Is there something specific that he wants to relate to the Filipino people now that it's already after Christmas season and then for the Yes. New Year time?
trying to remember New his Year's time. message. Pero I told him something. I told him a quote. There was I think it was by, just to, uplift him and strengthen his spirit. I said, it's a quote from Virgil, the Roman poet. I said, "The gates of hell are open night and day. Smooth the descent, easy is the way. But to come back and view the cheerful skies, in this the task and mighty labor lies." Ibig sabihin, Pierre translate mo sa amin, Kitty, dahil are these very poetic as well. hindi kami poetic eh. Ano lang kami eh. Si BBM poetic na, pero grabe nga, poetic na yun mga kababayan, si BBM na daw. Tubig na ang mga gusto. it straight away, and then he said, "Don't worry about me, it's okay." He said that this is the price I have to pay because I saved my country and the youth. And then I replied again na they know. I said, yeah, I'm sure that they know, that you guys know. So ayun, parang may, alam mo yung poetic exchange of lang. Mga poetic. Hindi siya magsalita. He talks in rhetorics, ganun. Is the former president still aware that there are still Filipinos coming from all over the world? Yes, Still- he knows. Okay. He knows. And ayun nga, he's very happy about it. And sabi niya nga noon, and paminsan-minsan na sabihan mo, hindi ako makalabas pa. Kaya, pero he knows and he feels very grateful to everyone. And like he always says, for his family and for the Filipino people, love to all. Love to all. Is there Hindi naman are there questions from ano nga ba yung kay Admiral mga kababayan? Love for all? Oh? Ay nako. the crowd that you want to ask? Gaya pa tumaya si Admiralis. Uy, salamat di ay sa kuan. Okay. Ay, Bisaya man. Bisaya. Lagi. But Kit, on behalf of the Filipino community from all over the world, we would like to convey our Merry Christmas and a Happy New Year to the Duterte family in Thank you. general. Merry Christmas and Happy New Year to all. Thank Mukha you. na yung Christmas. Do you- Happy New Year! Do you have a New Year's resolution, perhaps, that you want to Kagaya ng lahat ng New Year's resolution, magpapayat na. share to everyone? Year's resolution. As always, every year magpapayat. Guwapan Ako. ako, namayat na ko. Payat na! Payat na! New Year's resolution. Sa ba ako Kami, gusto mo namin magpapayat. resolution? Probably Si Admiral, ang sabi niya, malaki daw siya ng tiyan dahil wala siyang something to think stress. about for tomorrow. Siguro. Okay. Wala pa ako kakuan. Wala, siguro kuan na lang. Ako New Year's resolution. I-maintain na lang niya akong lawas. Na nakapagtambok. Huwag ka Thank you, magpataba. Kate. Hindi na lang daw siya magpapataba, mga kababayan. Thank you. You're welcome. Mabuhay kayong lahat. Thank you. Mabuhay! Anong pag-uusapan natin? Ako, marami po. Ay, anong New Year's resolution mo, attorney? Sigurado, pareho kami nito mga kababayan na pa-slender na. Pa-slender ka na rin, Attorney Roque? Pareho tayo. Itong latest SWS survey na ang tiwala ng taong bayan kay Bangag ay Bangag! negative. Negative! Ang tiwala ng taong bayan ay Mm. negative 3. Well, hindi naman po nakapagtataka Negative, yan. Ayaw magpa-hair follicle test. Pero sinabi ng kanyang kapatid na talagang siya ay bangag. Bangag! At syempre, dahil siya ay bangag, wala siya sa tamang pag-iisip para bigyan ng solusyon ng problema ng taong bayan. Kaya naman, walang tiwala ang taong bayan kay bangag. Bangag! Ang tanong, gaano katagal pa ba siya mananatili sa pwesto na at na ang kanyang trust rating ay nasa negative 3 na? Hello? Makapal ang face lock makapal ang face lock mga kababayan. Hindi yan Sa tingin ko, malapit Kahit na pa siguro negative 100 yan, ayaw yung bababa. mangyari yan. Dahil tignan ninyo, nangako siya, marami raw siya ipakukulong dahil sa korupsyon. Ano? Sino nakakulong? Budol. Diskaya na alam naman natin, naging instrumento lamang ng mga magnanakaw at pinangungunahan na yan ni Bangag mismo. Bangag! Nagsabi,
ay nagpasok ng 100 billion na insertion at kung saan ang 25 billion equivalent to 25% ng 100 billion ay dineliver niya. At wag natin kakalimutan yung 100 billion niya sa 2025 budget, naulit muli ng 2026. Naulit Kaya muli ang mga si Yusek kabangagan. Cabral, meron Oh. talagang nakakaalam kung nasaan yung mga proyektong yan. At Tinulak. ngayon, tigok ang Yusek Cabral. Mukhang Sugi. magiging sikreto na kung ano yung mga naging dagdag ni Bangag sa 2026 budget. Kung nga pala ko may film television channel dyan pati ako dinadawit dito, no? Hello. Bilyonaryo. 2020 po, no? News Ako po ay channel. kakabalik ko pa lang as spokesperson Intrigera. nung panahon ng COVID. Huwag niyong kakalimutan, 2019 wala po ako sa gobyerno dahil ako po ay nagkaroon ng sakit sa puso. Bumalik na lang ako, kasagsagan na ng COVID, no? At syempre, Gustong tumakbo ni Atty. Roque dati tapos sabi ni Tatay Digong, hindi ka mananalo. Nasaktan si Tatay, si Atty. Roque, mga kababayan, sabi niyo, sana wag mo na lang sabihin. Daw, hindi ako mananalo. Pero ano kasi mga kababayan ang awareness ata level ng mga tao dito kay Atty. Roque. Pero ngayon, mataas ang awareness level, posible pang manalo ito mga kababayan. ewan ko bakit binanggit pa ako ng news channel na yon. Tagto 2 million lang daw at dalawang Dahil ikaw ay proyekto raw yun. abogado Ikaw, ni no? Duterte Totoo lang, di ko po maalala yan. Pero sa tingin ko, yan po ay mga mayors na mga dumalaw sa akin sa Malacanang, humingi ng proyekto, gumawa tayo ng liham. Hindi ko po alam kung yan naman po ay na-include sa NEP or hindi. Basta ang importante, kapag humingi at letter lang naman ang padadala ko, nagpapadala tayo. No? Pero maliliit po yan, hindi po yan ikayayaman. Dahil 2 million daw po yung dalawang proyekto na di umano ako'y lumiham. Pero ginawa pong balita ng news agency na yun. Siguro, kulang ngayon, ibo-boycott ko na rin yung news agency na yun. Masyado naman silang sensational, no? Talaga, bilyonaryo. Nila ako sa Hanay ni Vicky News Sara channel. at saka ni Kong Pulong. Pero in any case, ano po ang trust rating naman ni VP Sara na talagang pilit nilang pinupukol at Pinupukol. 31% positibo. Positibo. Hindi po nagbabak. Negative ang rating pero sa follicle positibo. Taong bayan kay VP Sara mula pa nung siya ay naluklok sa pwesto bilang vice-presidente. Nako, alam niyo po, that is a feat. Kasi kita niyo naman, lahat na ng putik, pilit nilang ibinato kay Lahat VP ng mga Sara, butik. pa rin. At siya pa rin ang pinagkakatiwalaan ng taong bayan at siyempre siya pa rin ang ihahalal lang ng taong bayan kung ngayon ay magiging eleksyon na. Pero wag po tayo magpapagiging kampante Ayon sa akin informante, talagang plano nila na pabagsakin si VP Sara. Kaya yung mga kasinungalingan ni Madriaga, yung pangalawa na namang impeachment complaint, lahat po yan. Gagamitin na naman nila ang kaba ng bayan Mga ngiwi. 2026 budget para Ang iyong mga ngiwi. si VP Sara dahil Ang iyong mga alamano. ayaw ng mga bangag ng kalaban. Gaya ng nangyari dyan sa Congressional District ni Tambaluslos na pinadisqualify. Gawain ni Tambaluslos mga kababayan. Ang gagawin na lang Ilang beses na yung ginawa ni Tambaluslos na yung kanilang mga kalaban pinadisqualify. Kaya kung dati-rati mga kababayan, partly masisisi yung mga bumoto kay Tambaluslos. Ngayon, hindi na natin sila masisisi dahil walang kalaban Walang kalaban talaga mga kababayan ang mga bangag. Pinadisqualify nila. Yan ang balak nila kay VP Sara. tatanggalin nila ang nilang mga kalaban para forever. Marcos 2.0 ang tawag nila dyan. Marcos 2.0. Marcos forever na naman as second time around. Naku naman. Kapal ng pagmumukha. Akala mo ang gagaling. Pumayag dahil kung tayo magmamarcos 2.0, nakakahiya na po at saka baka wala ng Pilipinas. Kontakin nyo, magkakaroon tayo ng ASEAN chairmanship. Pupunta rito, pati si Trump. Sinong sasalubog? Sisigaw tayo niyan na Marcos bangag. Isang babangag-bangag. Babangag-bangag. Kahiya naman kayo, no? Bigyan nyo naman ang kahiyan. At isiguraduhin Alam natin na yan ni Alam na yan ni Trump pa, kababayan. Si Sara nasa tamang pag-iisip. Huwag naman yung babangag-bangag. Kaya kayo, tapos na ang Pasko, naintindihan ko, ayaw nyo ng gulo sa buhay nyo ng Pasko dahil isang beses, isang taon, nais ninyong maging maligaya, pero nagkaroon na tayo ng ganyang pagkakataon, nagkaroon na tayo ng maligayang Pasko,
Ngayon naman, siguraduhin natin na manigong bagong taon sa pamamagitan ng mapayapang pagpapalit ng presidente mula sa isang presidente Sana nga. bangag sa isang presidente na nasa tamang pag-iisip. Sana Pero nga. tayo naman ay nag-usap na. Magre-resign. Pagtapos natin, yung Cabral Files Mm. na nasa kamay ni Congressman Leviste Legarda. Legarda Leviste. Alam nyo, dalawa yung idol ko ngayon, mga batang kongresista. Yan si Kong Miao Miao at saka si Kong. Wala pa kasi silang mapupukol mga kababayan dahil wala pang bahid. Oh, hindi pa nakatanggap mga kababayan. Ang ginagawa na nila ngayon, parang pinag-iinitan nila mga kababayan yung yung company na dating affiliated kay Leviste na yung solar electricity. Leviste. Alam niyo si Kong Leviste, nakilala ko talaga yan dahil kilala ko yung nanay niya. At saka alam niyo bang nag-sit-in yan sa klasiko sa Constitutional Law 2 sa Bill of Rights sa UP Law. Kasi mga panahon na yon, nag-iisip siya kung siya ay magtutuloy sa law. Well, sa akin naman, miski hindi siya nagtuloy ng law, tama naman ang ginagawa niya ngayon. Ginagamit niya yung kanyang opisyal na pwesto sa gobyerno para isiwalat ang katotohanan. Kasama na kung paano nilang linalamon ang kaban ng bayan. Ng infrastructure project. Siyempre, complete denial ngayon ng Vince Dizon, no? Siyempre, dahil kapag na-authenticate na yung Cabral Files na hawak-hawak ni Leviste, ay lahat tayo ngayon malalaman natin kung sino talaga ang nagpasasa at nagpayaman at the expense of public coffers. Pero sige lang, hayaan mo silang sirain ka ng sirain, hindi ka rin mapupukol, Congressman Leviste. Dahil in the first place, ikaw naman po ay bata, no? So malayo pang mararating mo. Kahit anong ipukol nila, ano ngayon? Batang-bata ka pa. Batang-bata ka pa. You can only go from good to better. Kaya manindigan ka lang at susuportahan ka ng taong bayan at hindi ako masusurpresa kung in a few years, siguro in 6 more years, baka ikaw na tumakbo ng senador, hindi na yung nanay. Dahil baka Posible. magpahinga ng nanay niya, mabuti naman yung Tatak Legarda Leviste magpapatuloy sa pamamagitan nitong si Leandro. Huwag kang magpapaapekto sa kanilang pagpupukol sa iyo. Ituloy mo lang ang ginagawa mo dahil kapag nasa likod mo ang katotohanan, suportado ka ng taong bayan. At pag ikaw ay nanindigan laban sa korupsyon, talaga namang susuportahin ka at mamahalin ka ng taong bayan. Yan ang hindi alam ng mga matatandang mga politiko na sawang-sawa ng mga taong bayan, sinusukan na dahil sa kanilang mga pagnanakaw. Nusukan na talaga. Tuloy ka lang, steady ka, suportado ka ng taong bayan, Kong Leandro Leviste, at isiwalat mo na kung anong nakasulat dyan sa Cabral Files. Because after all, sigurado ako, pinatay si Yusek Cabral. Talaga. Sino bang makikinabang, di ba? Dahil ayaw nilang isa publiko, yaang Cabral Files. Kung siya'y nabubuhay, siya'y po pwedeng maging state witness at siya'y magiging dahilan kung bakit ang presidente mismo makukulong sa korupsyon. Dahil sigurado ko, na gaya ng sinabi ni Zaldico, merong mga insertions sa presidente, ang tanging nakakaalam lang yan ay si Presidente Cabral. mismo at si Yusek Cabral, na ngayon ay hawak-hawak ang prueba ni Congressman Legarda Leviste. So steady ka lang, suportado ka namin dahil nais namin ang katotohanan, nais namin matigil ng korupsyon sa gobyerno, at alam namin may banta sa buhay mo, pero siyempre lahat naman ng mga tao na kinikilalang mga martir, kinikilalang mga bayani, talaga namang linagay sa aberya ang kanilang mga buhay at hindi ka magiging iba sa kanila, Congressman Legarda Leviste, dahil alam namin tinataya mo ang buhay mo para sa katotohanan at para sa malinis na pamamalakad ng gobyerno. Pao kami sa iyo, saludo kami sa iyo at suportado ka Good namin. job! Well, mga kaibigan, welcome back to Spokes Hour matapos ang ating maikling pamamahinga para naman sa Pasko. Pero ngayong Ceasefire sa tapos na ang Pasko. kaligayahan ng Pasko, Balik! na tayo at Ang gera! concentrate na tayo sa pagbabago ng gobyerno. Hindi na po tayo makakatagal sa ganitong paghihirap na dinadanas ng taong bayan dahil ang presidente ay wala sa tamang pag-iisip. Nagba. Siguro naman, alam nyo na yan. Kaya Alam palipasin na lang this. natin ang bagong taon at pagdating ng bagong taon 2026, tayo maglukluk na ng bagong presidente sa mga mapapayapang mga pamamaraan. Hindi po yung kasalanan. Yan po ay nasa ating saligang batas. Ang tawag ay people power. At pag hindi pa tayo ng people power, baka mabura na tayo sa mukha ng planeta. Mars. Earth pala. Nakakaintindihan ba ho tayo? Okay, tayo nagkaroon maligayang Pasko dahil isang beses isang taon
We give ourselves that to be merry during Christmas. Pero panahon na po para umakto sa 2026 dahil ang pinag-uusapan na natin ang kinabukasan nating lahat beyond 2026. Mga kaibigan, Merry Christmas pa rin. Manigong Happy New bagong Year! taon sa ating lahat. Pero aking mensahe, kinakailangan manindigan na para sa katotohanan, manindigan na para sa malinis na pamumuno, manindigan na sa tunay na pagbabago, alisin ang mga bangag sa pwesto, ilagay ang mga nasa tamang pag-iisip. Pag-iisip. Ito po yung Spokes ng Bayan nagsasabi, I love you Philippines, you're the only country I have, you're the only country that I love. Goodbye.